Nasubukan mo na ba na makaranas ng bullying sa workplace, either in hospital or non-hospital? Kasi marami talagang nangyayaring ganyan na issue, no? So, hindi ko inaasahan na meron palang ganito, no, na concern, and I am very thankful of that. Kasi dito, in-screenshot ko from a post ng Senate of the Philippines. Sabi dito, bullying a sickness in hospitals. So, ni-raise ito ni Senator Raffy Tulfo, raising concern over the reported prevalence of workplace bullying among Filipino healthcare workers. So it seems there is a sickness going around hospitals affecting our medical frontliners. Tapos, ano pa yung sinabi niya dito? Meron siyang mga na-receive na complaints of bullying in public and private hospitals with neophyte healthcare workers, including doctors, nurses, nursing attendants, utility workers, and non-medical professionals. And syempre pati na rin sa mga non-hospitals, no? So, allegedly being bullied by their seniors. So, minsan, totoo yan, yung mga ibang tao nakakaranas ng ganyang situation. Pero, it's a case-to-case basis. So, ito, yung aking experience naman. Ito naman yung personal experience ko. Yung first na healthcare institution na nagdutihan ko, hindi ko in-expect na friends ng bully yung ibang co-workmates ko. So, alam mo yon, yung bullying experience ko ng college, naramdaman ko na naman nung nagjo-duty na ako, no? Kasi iba yung treatment nila sa akin, parang pinagtutulungan ka, pinag-uusapan ka behind your back, tapos pati yung boss ng institution na yon, parang iba na tuloy yung tingin sa'yo. So, buti na lang wala na ako doon. Kasi iba talaga, affected yung mental performance mo, yung emotional performance mo, at nagpa-flashback yung trauma na nangyari sa'yo nung college. Nagpapasalamat ako kasi hindi ako nakaranas ng bullying nung bumalik ako sa isang mas malaking hospital after more than 1 decade. So, yung mga seniors ko naman, willing silang magturo sa'yo, mag-guide sa'yo, and mag-assist sa'yo, especially sa mga hindi familiar sa akin ng mga procedures. Pero, nung nasa COVID ward ako, eto na. Natapos na kami magbigay ng routines, so magbigay ng medication, magpakain ng patient, mag-insert ng IV, magpalit ng mga IV bottle, lahat-lahat, maglinis, mag-wound care. Nasa station na kami, nagcha-chart na kami, at nagre-refer, and then biglang nakarinig kami ng malakas na boses. So, alam na namin na nagagalit yung isang doctor, sumisigaw talaga siya. Sabi niya, bakit ganito yung interpretation mo? Mali-mali. Hindi mo ba alam na mas mataas ang pinag-aralan ko sa'yo? Doktor ako. At ano nga ba? Ano pala yung position mo dito sa hospital? Ganyan, ganyan. Tapos, syempre, narinig namin, through phone yon. So, parang malakas kasi talaga as in. So, nalaman namin na staff doon sa ibang department. Oh, so hindi ka marunong pala mag-interpret ng ganitong findings. Eh, di ba pinag-aralan mo yan ng 4 years? Pero ako, pinag-aralan ko ang mga ito ng more than 8 years. Kaya, mas alam ko ang mga ginagawa ko. Tapos, ang dami pa niyang sinasabi na words na medyo masakit talaga. So, kami naman, nagaganunan kami. Sino kaya yun? So, tinanong namin yung senior namin, okay. And then, hindi lang isang beses. Maraming beses, lagi siyang nagagalit, lagi siyang nagmumura, mga ganyan. Tapos, kapag pumupunta siya sa nurse station, na chine-check yung mga pasyente niya sa amin, parang ganun yung ano niya, there is an intimidating factor na kami noon, parang hindi kami comfortable sa presence niya. So, inaano lang namin yung mga kailangan niya, tapos very civil lang kung ano yung tinatanong niya, sinasagot naman namin, nire-refer namin sa kanya, yung mga ganon. Tapos, after nun, mamaya-maya, sumisigaw na naman siya. So, hindi namin alam kung talagang ganun yung personality niya, pero kawawa naman yung mga pinapagalitan niya. Pero bago ang lahat, I am aware na may nanonood sa mga videos ko na dating katrabaho ko sa hospital. So, ang masasabi ko sa inyo is, hello and hi. Ayan. Wala akong sinasabing masama sa inyo, ha. Pero, syempre, binabase ko lang yung experience ko. So, disclaimer, wala po akong sinisraan, hindi po ako nagbabanggit ng pangalan. Sinishare ko lang talaga yung mga pangyayari na memorable sa akin. Pero may napansin ako. Ito yung
tsismis, yung parang walang kamatayang tsismis 'no. Magugulat ka na lang kasi na etong staff na hindi mo kilala, malalaman mo na mas kilala ka niya. Alam niya yung mga ginawa mo kahapon, nung isang araw, nung last week, na hindi pa kayo naging friends, yung mga gano'n. So, paano nangyari kaya yun? Yun pala, parang pino-profile ka ng mga ibang staff, may mga gano'n. Tapos, um, hindi mo alam kung hinahanapan ka ng butas para, alam mo yon, pwede nilang gamitin against you. So, para sa akin, nakakatakot yung gano'n 'no, kasi kahit na hindi mo pino-post sa social media, hindi mo alam kung sino yung nagsabi sa kanila or hindi mo alam kung paano nila nalaman. Nakakatakot yung mga very pakialamera sa buhay mo na hindi mo naman kilala. Eto ang isa pa, yung after ng routine niyo, magkukumpulan na sa station, nagtsitsismisan, and then, may mapapansin ka na medyo iba na kapag may pinag-uusapan silang lagi na isang tao 'no, na kumbaga hindi ko alam kung bakit yun mainit sa kanilang mata yung isang taong ito na parang nagkamali lang naman ng isang bagay, pero parang medyo pinapalaki and then alam mo yung dagdag bawas na issue na naninira na. So, 'pag may napapansin akong mga grupong gano'n na ka-work, iniiwasan ko na sila. So, kapag nasa station sila, pumapasok ako sa ward. 'Pag nasa ward sila, pumapasok ako sa station. Tapos kapag kakain na, break time, binibilisan ko talagang kumain para matapos na. And alam mo 'yun, ayoko talagang maki-gano'n 'no, maki-involve sa mga pinaggagawa nila. Another sad reality is yung ibe-base ang respeto or tingin sa'yo depending on the status of your position. So, kapag permanent ka, ayan, malaki ang respeto sa'yo. And aware sila na hindi ka basta-basta matatanggal kahit nasiraan ka sa supervisor o sa chief nurse. Pero kapag ikaw ay under contract of service, may iba talagang senior na mababa ang tingin ko sa'yo, ang arrogant pa ng iba. So, alam mo 'yun, alam kasi nila na anytime mag-e-end yung contract mo, so ite-take advantage talaga nila yung permanent position nila para, alam mo 'yun, maging arrogant sa'yo, masungit sa'yo kasi alam naman nila na mawawala ka naman na sa hospital 'no. So, para sa'kin, hindi yun good na habit 'no, and that is also considered as a workplace bullying kasi hindi siya nakakaganda. Stress ka na nga lang sa work tapos gano'n pa yung treatment sa'yo ng ibang staff. So, hindi lang physically exhausting kundi pati mentally and emotionally. Anyhow, nagpapasalamat pa rin ako sa ganitong initiative ng isang senator. It's because it will really highlight yung importance ng emotional health natin, psychological health. And alam nyo ba, during the pandemic, nag-offer yung hospital na magpa-ano kami, scheduled for counseling nga. Kasi alam nila na burnout talaga kami. Yung tipong nagkakaroon kami ng 2 or 3 code sa isang shift. And nakakaano siya, medyo nakaka-trauma siya. Kung mahina yung loob mo talaga na makakita ka ng nagko-code or binabawian talaga ng buhay, talo ka. Kaya talagang dapat malakas ang loob mo na harapin yung mga ganitong klaseng situation. So, yun nga lang, hindi ako nakapag-attend ng counseling kasi sobrang busy. Tapos pagkatapos ng duty, gusto ko nang magpa-massage, gusto kong matulog. Yung mga gano'n na eksena. Kaya very helpful yung initiative na 'to para at least kung hindi man mai-apply ngayon, at least mai-apply sa next generation. So, sa mga magiging anak natin, mafe-feel nila yung importansya ng protection against workplace bullying. And hindi lang naman 'yan nangyayari sa hospital, eh. Nangyayari din 'yan sa workplace, sa field, sa office, yung mga ganyan. Kaya, hopefully mag-progress itong initiative na 'to. Sana may natutunan kayo dito sa video natin against workplace bullying. So, I hope na nakarelate din kayo dito sa usaping nating ito. And don't forget to follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. So, I love you all. Goodbye and have a nice day.